Mas pabor ang DepDev at economic managers na magbigay ng ayuda kaysa itaas ang sahod ng mga manggagawa. 1,500 na ayuda. Anong klaseng pambabastos yan? Nakailang committee hearings na. Ang binabanggit palagi, puro ayuda. Pinagsisigawan na ng mga manggagawa, itaas nyo yung sahod. Bibigyan nyo yung mga manggagawa, 1,500 na ayuda. Anong klaseng pambabastos yan? Parang namamalimos yung mga manggagawa. Bumibigyan nyo ng ayuda mga manggagawa ng 1,500, ang kahulugan niyan, 50 pesos per day. Tanungin ko kahit sino. Dito, sa bulwagang ito, may mabubuhay ng 50 pesos kada araw. Ang mga minimum wage earners at middle income earners natin, ang isa sa pinaka-apektadong sektor ng krisis na meron tayo ngayon, Mr. Chair. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo. Alam nyo mga kababayan, meron po akong isang hinahangaan pa na congressman na nasa Kamara mga kababayan. Ang kanyang party list ay yung tinatawag na Kamanggagawa Party List. Ito talagang pinagtatrabahuan niya kung saan siya ibinoto ng mga tao. Inilalaban niya ang tungkol sa kapakanan ng mga manggagawa, lalo na yung mga wage earners, mga kababayan. Kapag nagsalita ito, mga kababayan, ramdam mo talaga ang kanyang pagiging makabayan, makatao, makamanggagawa, mga kababayan. Kaya nga sa pagkakataong ito, mga kababayan, ipapapanood ko po sa inyo kung papaano siya magsalita sa harapan ng mga kasama niyang mga kongresista sa kanilang hearing sa Kongreso at kung paano niya ibinabagsak dito yung kanyang mga pangungusap na kung mahina-hina ka lang, kung mahina-hina ka lang na opisyal ng gobyerno, lalo na itong mga kausap niyo rito, matitisod ka Oo, matitisod ka. Matindi bumanat ito, mga kababayan. Isipin ninyong, ito, basahin ko Ito kasi mga kababayan, yung ipapapanood ko po sa inyo, yung post niya sa kanyang Facebook account. At ganito yung caption niya. Babasahin ko lang ito sa inyo, mga kababayan. Ito. Ginisa natin sa committee hearing ang mga walang hiyang economic management. Hindi namamalimos ng ayuda ang mga manggagawa. Ang kailangan, itaas ang sahod at pababain ang presyo. Yan ang kanyang sinabi. Hindi ako nagsabi niyan. Binasa ko lang po yung caption ng kanyang post, mga kababayan. Mga kababayan, ito po kasi nga congressman na ito ay masasabi nating may pangil din ito, mga kababayan. Matapang ito. Gusto nyo bang mapanood kung gaano katapang ito na magsalita sa mga opisyalis ng gobyerno sa isinasagawa nilang committee hearing sa Kamara? Bago natin ipapanood yan, mga kababayan, kung kayo po ay bago pa lang sa ating channel, ngayon lang nakasilip, meron tayong mga button dyan, katulad ng like, share, subscribe. Meron din tayong notification bell dyan, mga kababayan. Libre po lahat yan, napipindutin nyo. Wala pong bayad yan, mga kababayan. At kapag pinindot nyo po ang mga yan, maa-update kayo sa mga videos na i-upload natin sa mga susunod na pagkakataon. Mga kababayan, Ito, panoorin natin kung paano bumagsak ng mga salita itong si Congressman Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List. Ito, panoorin natin ng sabay-sabay ang video ito.
Mas pabor ang DepDev at economic managers na magbigay ng ayuda kaysa itaas ang sahod ng mga manggagawa. 1,500 na ayuda. Anong klaseng pambabastos yan? Nakailang committee hearings na. Ang binabanggit palagi, puro ayuda. Pinagsisigawan na ng mga manggagawa, itaas nyo yung sahod. Bibigyan nyo yung mga manggagawa, 1,500 na ayuda. Anong klaseng pambabastos yan? Parang namamalimos yung mga manggagawa. Bumbibigyan nyo ng ayuda mga manggagawa ng 1,500, ang kahulugan niyan, 50 pesos per day. Tanungin ko kahit sino. Dito, sa bulwagang ito, may mabubuhay ng 50 pesos kada araw. Ang mga minimum wage earners at middle income earners natin, ang isa sa pinaka-apektadong sektor ng krisis na meron tayo ngayon, Mr. Chair. Yung mga waiter, yung mga security guard, yung mga pumapasok, mga nag-a-assist sa atin dito, mga minimum wage earners, pumapasok, nakamotor yung mga yan. Nagpapagas. Alam ba yan? Ng DepDev? Alam ba yan ng DOF? Alam ba yan ng economic managers? Nabubuhay kayo lahat sa simulation nyo. Hindi nyo alam ang tunay na buhay at karanasan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Mas pabor ang DepDev at economic managers na magbigay ng ayuda kaysa itaas ang sahod ng mga manggagawa. Yun yung pinupunto ni Deputy Speaker Raymond Mendoza na hindi prioridad ng executive at ng administrasyon ang mga manggagawa. Pero yun yung Mr. Chair, nauna pang umuwi, DepDev Secretary. Mga tanong ng mga manggagawa nakapatungkol sa DepDev. Also, Mr. Chair, let it be put on record na nauna ring umuwi. Ngayon lang nagpakita si Secretary Go. Malaking problema to, Mr. Chair. Dahil tayo, handa tayo, kahit abutin pa tayo ng madaling araw dito, okay lang sa amin. Nananawagan nga kami ng TUCP, magkaroon tayo ng emergency session para lang mapag-usapan yung sahod ng mga manggagawa. Tapos anong maabutan natin? Mga sekretary mismo na uunang umuwi. Anong mensahe pinaparating yan sa mga manggagawa? Na kahit nasa gitna tayo ng krisis, nasa gitna ng pagdurusa ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, nasaan ang mga sekretary natin? Anong pronouncement ng gobyerno sa mga wage earners natin? Wala tayong marinig. And this is exactly the platform, Mr. Chair. Pasensyoso ang mga manggagawa. Maintindihin ang mga manggagawa. Nag-antay nga kami hanggang ganitong oras para lang makausap yung mga economic managers natin na alam ng labor movement na nangunguna rin na humaharang sa any wage increase. Economic managers ang pumatay sa legislated wage increase 200 pesos. At alam din ng labor movement na economic managers ang nasa likod ng hindi pag-usad ng National Minimum Wage Bill, House Bill number 8081 dito sa House of Representatives. We all know that. Director, magkano po salary grade niyo, Director? 36. Magkano po per month yun? That would be 37. Ayun po ang punto ko, Mr. Chair. Ang mga opisyal ho natin, kumikita, sumasahod, 200, 300,000 kada buwan. Kaya hindi nila alam mabuhay gaya ng isang minimum wage earner. Lalong-lalo sa panahon ngayon na may krisis tayo. Ganyan ka-detached sa realidad ang mga economic managers natin. Maraming salamat po, Mr. Chair. Alam niyo mga kababayan, habang pinanonood ko po itong bidyong ito, sabi ko sa sarili ko, sana dumami pa ang katulad ng congressman na ito. Oo. Kasi pagka may mga ganitong klase ng congressman sa Kamara, hindi man lahat kasi hindi natin maiiwasan talaga. May mga tinatawag na congressman na naging congressman lang dahil sa, hindi naman natin sinasabi na nandaya sila sa eleksyon. Oo. Dahil wala naman tayong basihan. Kaya lang, mga kababayan, meron talagang mga congressman na hindi ganito mag-isip. Hindi ganito ang pananaw at hindi ganito ang nararamdaman para ipaglaban ang kapakanan ng mga manggagawa sa ating bansa. Bakit palakpak yung napindot ko? Dapat hindi palakpak ganito sana. Ganon. Ganon sana, Kajas. Oo. Alam niyo itong taong ito, mga kababayan, totoo lahat Sino sa inyo? O sige nga, tatanungin ko po kayo, mga kababayan. Nanonood po kayo sa amin. Nakikinig kayo sa amin. Sino sa inyo ang tututol, kokontra sa sinabi ng taong ito? Meron po ba? Wala. Kasi lahat ng sinasabi ng taong ito doon sa video na napanood nyo ay pawang katotohanan lamang, mga kababayan. Opo. Bakit ganun na naman? Dapat ganito. Yan. Pambira ka, Kajas, kung ano-ano napipindot mo. Baka iba mapindot mo dyan mamaya.
Yung sinasabi niya na yung mga opisyalis ng gobyerno na sumasahod ng malaki katulad ng 270, 300,000 per month, 150,000, hindi nila nararamdaman yung sinasapit, nararanasan natin na mga minimum wage earner, mga kababayan. Hindi nila nararanasan ang magpagasolina ng motor sa gasoline station. Hindi nila nararanasan na maulanan. Hindi nila nararanasan na mainitan habang bumibiyahe kasi naka-air condition po ang mga yan. Hindi nila nararanasan na pumunta sa palengke para bumili ng kanilang pangangailangan o pangunahing pangangailangan kasi mag-uutos lang po sila ng kanilang mga katulong, bibigyan lang nila ng pera, meron na silang, pagdating nila sa bahay ay meron na silang makakain. Ganun po ang buhay nila. Hindi nila ramdam yung hirap na pinagdaraanan natin na mga mahihirap lamang, mga kababayan. Kaya, sabi ko nga po sa inyo, mga kababayan, totoo yung sinasabi ng taong ito. Sana dumami pa. Dumami pa ang katulad nitong Eli San Fernando, yung representative ng Kamanggagawa Party List. Marami dyan, mga kababayan, ang ganito mag-isip. Katulad ni Kiko Barsaga, yan, iniidolo natin yan, mga kababayan. Paulo Henry Marcoleta, yan, ang congressman na isa rin sa iniidolo natin dyan. Sino pa? Si Congressman Leandro Liviste, yan. Yung mga batang mga congressman yan, mga kababayan. Pero tingnan mo kung mag-isip sila, magsalita sila, mga kababayan, ang lahat ng kanilang sinasabi para sa kapakanan ng taong bayan. Hindi ginagamit lang ang salitang taong bayan para magpasikat sa mga mamamayan katulad ng ginagawa ng iba. Oo, marami po kasing gumagamit ng salitang taong bayan eh. Katulad ni Congressman Laila de Lima, yan. Mahilig gumamit ng taong bayan yan. Katulad ni Senator Risa Hontiveros, yan. Ni Franz Castro, ni sino pa ba yung mga mahilig gumamit ng taong bayan, yung ganun ang ganyan, ano pangalan nun? Sindanya. Ano pa, ang mahilig sa taong bayan, si Kulot. Ayan. Sino pa ang mahilig gumamit ng salitang taong bayan? O marami sila, mga kababayan, si Jokno, yan. Kung magsalita sila, mga kababayan, tila nagmamalasakit, nagmamahal sa taong bayan. Pero kung titignan mo ang kanilang layunin, ang kanilang ang kabuuan, sa likod ng ipinaglalaban nila, mga kababayan, hindi talaga para sa taong bayan, kundi para sa sarili nilang kapakanan. Yung iba nga para sa mga organisasyon nila. Organisasyon para nang sa ganun ay pabagsakin ang gobyerno. Ganun ang sistema nila, mga kababayan. Pero itong katulad nito, si Eli San Fernando, mga kababayan, matindi po ito. Kaya dito sa ating programa, mga kababayan, pinapalakpakan natin yung mga ganyang congressman. Sana ay mahawaan. Ayun, mahawaan. Yan ang tamang termino. Yung mga congressman na malaki ang pingping. Alam niyo kung sino sinasabi kong congressman na malaki ang pingping? Sana mahawaan ang ganitong mga pag-iisip. Oo. Pati yung mga congressman na akala mo ay korte na pag nagsalita sa hearing ng tungkol sa impeachment, akala mo sa kanya na ang buong Pilipinas, inuutos-utusan na lang kung sino-sino, sana mahawaan sila ng ganitong klase ng karunungan at pag-iisip, mga kababayan. Hindi ko na uulit-ulitin yung sinabi ni Congressman Eli San Fernando, pero
napaka-totoo at napakalinaw ng kanyang mga sinabi, mga kababayan, at lahat ng yon sinasang-ayunan natin. Kung ganito lang siguro lahat ng congressman na nakaupo sa bawat lalawigan, mga kababayan, hindi siguro aabot sa ganito ang ating bansa na tila baga parang ano na eh. Alam nyo kung sa isang bangka, ihahalin tulad natin sa isang bangka, alam nyo yung katig niyang isa, yung bansa natin nakalubog na eh. Pagka kasi lumubog yung katig na isa, hindi na siya stable, malapit na siyang tumaob. Ganon yung ating bansa ngayon. Alam niyo po kung ano dahilan, mga kababayan? Dahil dito sa mga mambabatas, mga nasa posisyon, mga kawani ng gobyerno, hindi naman natin nilalahat hindi natin nilalahat, mga kababayan. Pero marami po kasi ang nandyan na puro pansarili lang ang iniisip, ambisyon sa politiko o political ambition ang iniisip para sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya, ang kanilang mga tinatrabaho at hindi para sa kapakanan ng mga Pilipino. Oo. Kaya kung napapansin ninyo, mga kababayan, pag nagsalita yung mga yan, puro taong bayan. Puro mamamayang Pilipino ang bukang bibig nila. Pero ang katotohanan, mga kababayan, sila po ang nagpapahirap, lalong nagpapalubog sa ating bansa, mga kababayan. Totoo yan. O sige nga, sabihin nyo nga, tulad ng ginagawa nila ngayon. Tinignan to ha, napakamahal na ng langis sa ating bansa. Hindi pa tayo tinatamaan yan ng kahit na anong, sabi ko nga, labintador o kaya Watusi. Wala pa yan. Wala pang tumatama sa atin na missile. Hindi pa tayo ginugulo. Hindi pa tayo dinidigma. Wala pang nangyayaring pambubomba sa atin. Pero tingnan ninyo, kung papaano tumaas ang lahat ng presyo ng bilihin. Pero meron na po ba kayong nakita na konkreto na plano para nang sa ganun ay kahit papaano naman ay maibsan ang bigat na pinapasan ng mga mamamayang Pilipino ng taong bayan? Meron ba kayong nakitang ganon? Wala po. Ang sasabihin lang nila, bigyan ng ayuda. Ayuda dito, ayuda doon, na hindi naman lahat nakakatanggap. Totoo o totoo? Kaya tama yung sinabi niya kanina eh. Ayuda, ayuda, ayuda. Ang sinasabi niya, ang ipinaglalaban niya ni Congressman Eli San Fernando, mga kababayan, itaas ang sahod. Yan ang ipinaglalaban niya. Totoo nga naman. Kapag itinaas ang sahod, pinagbigyan yung kahilingan po ng mga manggagawa, kahit papano, mga kababayan, makakaraos naman. Pagkatapos, ibaba ang presyo ng bilihin, which is totoo naman yun, mga kababayan. Yan, katulad niyan, nagtaas ng presyo ng langis, napakatataas. Nagtaas ng 50, 60, 40 pesos, 30 pesos, 20 pesos. Pero kapag magbababa ng presyo ng langis, piso kada litro. $6.50, $5.50, mga kababayan? Kumikita po ba kayo dyan, Department of Energy? Bakit ganyan lang ay binababa? Samantalang nagbaba na po sa world market ang presyo ng petrolyo? Anong meron? Bakit hindi natin isabay sa pagbaba ng presyo ng petrol sa world market sa ating bansa? Nagagawa nga yan ng ibang bansa eh. Bakit sa atin hindi pwede? Meron po ba kayong kita dyan? Nagtatanong lang naman po, nagtatanong.
Nakikinabang po ba kayo dyan? Nakatatanong lang naman po. Hindi naman po siguro masama magtanong. Mga kababayan, napahaba tayo tuloy. Sabi ko hanggang 15 minutes lang nito. Mga kababayan, marami pa tayong masasabi tungkol sa bagay na yan. Pero sa ngayon, itong sinasabing ito ni Congressman Eli San Fernando, palakpakan natin. I-share nyo po ito mga kababayan nang malaman nila at mapanood din nila. At sana ang makapanood nito ay ang mga nasa opisyalis o mga kawani ng gobyerno, yung mga opisyal ng gobyerno na tinatawagan ng pansin nitong si Congressman Eli San Fernando. Para lang sa ganun, kahit papano naman, magising-gising po sila ng konti, kahit papano naman sikil-sikil da basit nga kasta, tapno iti kasta ko mamurmura yan damot. Kasi kumati mapasama kadakwada. Pero mga kababayan, yun lang ang ating maibabahagi sa inyo sa araw na ito. Muli po, ang inyong lingkod, Just Vlog, laging bumabati po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroroon, ano man ang inyong ginagawa, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na mga OFW, lagi po kayong mag-iingat.